Magandang araw ulit sa inyong lahat. Ako po ulit si Tita Cor, ang inyong tagapagsalaysay. At ngayong araw, babasahin natin ang sulat ni Melanie from Cebu. Pero bago ang lahat, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, ay pindutin mo na yung subscribe button at kalampagin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Ako si Melanie, 29 na taong gulang. May asawa at 2 anak ako sa Cebu. Sa unang tingin, ordinaryo lamang ang buhay ko. Simpleng asawa, simpleng ina, at gaya ng karamihan sa mga kababaihan sa aming lugar, nangangarap ng mas magandang buhay para sa pamilya. Pero ngayong nagsusulat ako, ngayong sinusubukan kong ipahayag sa salita ang aking dinadala sa dibdib, pakiramdam ko ay mabigat at marumi ang aking kaluluwa. Para bang bawat letra ay tinik na kailangang iluwa. Ito ang aking pag-aamin. Dati, payak lang ang pangarap ko. Gusto ko lang matulungan ang aking asawa at mga anak. Sa hirap ng buhay sa Cebu, kulang ang kita, laging kapos at halos hindi makapagpatayo ng maayos na bahay, napilitan akong gumawa ng mabigat na desisyon. Iniwan ko ang aking mag-aama para makipagsapalaran sa ibang bansa. Masakit man, tinalikuran ko sila para may pag-asa kaming makaahon. Napiladan naman ako na makapunta ng Riyadh. Bitbit ko roon ng pangarap na makaipon, matulungan ng pamilya ko, at makapagpatayo ng maliit na bahay. Sa isip ko noon, isang sakripisyo lang ito. Magtitiis ako ng ilang taon at babalik akong may naipundar. Sa isip ko noon, ligtas at malinis ang daang tatahakin ko. Sa pagdating ko sa bahay ng aking mga amo, maayos sila sa akin. Ang lalaki, nasa edad 40. Ganon din ang asawa niya. Wala silang anak. Tahimik ang buhay nila at tila naging bahagi na rin ako ng kanilang tahanan. Pinilit kong maging masipag at magalang. Pinilit kong mahalin ang trabahong yun para sa aking mga anak. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Hindi ko malilimutan ang gabing yun. Ang amo kong lalaki na tinatawag ko noon na Sir o Baba ay pumasok sa silid ko. May spare key siya at ginamit niya iyon para makapasok. Nagulat ako at napabalikwas sa kama. Sinubukan kong sumigaw at tawagin ng amo kong babae pero nasa 3rd floor ako at nasa 2nd floor ang kanilang kwarto. Malaki at tahimik ang bahay at soundproof ang silid nila. Walang makakarinig sa akin. Malaki at malakas ang katawan ni Baba. Natakot ako. Sinubukan kong lumaban pero sa isang iglap na baba niya ang pajama at panty ko. Wala siyang sabi-sabi. Basta na lamang niyang ibinaon sa akin ng galit na galit niyang pagkalalaki. Halos 7 pulgada, matigas at walang awa. Napasigaw ako sa tindi ng sakit. Halos mawalan ako ng malay sa panghihina, sa bigat ng katawan niyang dumagan sa akin, sa takot na bumabalot sa akin. Pagkatapos ng lahat, iniwan niya akong umiiyak. Bago siya lumabas, bumulong siyang, "Malesh, Habibi." Himihingi siya ng tawad sa ginawa niya pero para sa akin, wala yung saysay. Hindi yun magbabago sa katotohanang ginahasa niya ako. Sa sobrang takot ko sa asawa niyang babae, sa takot ko rin sa mahigpit na batas ng Saudi, sinarili ko ang nangyari. Walang nakakaalam. Tinago ko ang sakit at kahihiyan sa dibdib ko. Pero 4 pang beses na naulit ang ginawa ni Baba. At aaminin ko, sa 3, 4 at 5 beses, tinanggap ko na lang. Hindi ko alam kung paano nangyari pero nasanay na rin ako. Para bang nawalan ako ng lakas at loob para lumaban. Para bang natuyo na ang luha ko. At mas masakit pa, may bahagi sa akin na nagsimulang gustuhin ang init ng katawan niya. At dahil doon mas lalo kong kinamuhian ang sarili ko. 2 buwan matapos akong samantalahin ni Baba, nakaramdam ako ng kakaibang sintomas. Hindi na ako dinatnan. Naramdaman ko ang tinding takot. Pinilit kong pahirapan ang sarili ko sa trabaho, baka makasaling malaglag ang bata. Ilang beses kong sinubukang nagpanggap na nadudulas, nagbubuhat ng mabigat. Pero wala. Sakit lang sa baywang at katawan ng inabot ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Naghinay na lang ako. Iniisip na kapag lumaki na ang tiyan ko, saka ako hihingi ng tulong sa embassy. 4 na buwan ng tiyan ko nang napansin ng amo kong babae. "Melanie, your stomach is very big. Are you pregnant?" Tanong niya.
No ma'am, food only. I eat too much rice and bread and so much coffee. Sagot ko nanginginig. Okay, good Melanie. Eat more fruits and vegetables. Don't drink coffee. Drink laban. Very good. But next week, we see the doctor. Halos bumagsak ang puso ko. Alam ko malalaman nila ang totoo. Natakot ako baka mapatay ako kapag nalaman niyang buntis ako sa asawa niya. Plano ko nang kontakin ng agency at embassy para humingi ng tulong pero nalaglag sa CR ang cellphone ko at nasira. Nahihiya akong manghingi ng advance dahil 2 months advance nang ipinadala ko para sa materyales ng bahay na pinapagawa ko. Para akong nakakulong sa isang bangungot na walang matakasan. 1 linggo pagkatapos nun, napilitan akong sumama sa doktor. Nakonpirmahan nila, buntis ako, going 5 months. Kita ko kung paanong nag-usap ng seryoso si Madam at si Baba pagkatapos. Sa sasakyan pa lang, takot na ako. Anong gagawin nila sa akin? Pero laking gulat ko, parang masaya pa sila. Melanie, let's talk together with sir, sabi ni Madam. Yes ma'am, sagot ko nanginginig. Now, you're pregnant with sir, right? Tanong niya. Yes ma'am. Halos hindi ko masabi. Tomorrow, you prepare your things. You, me and sir, we go to Medina. Why ma'am? Because problem. My family kill you. We go to Medina until you finish baby. Kahit hirap si Madam in English, pilit niyang ipinapaliwanag. Hindi ko alam kung matatakot ako o mapapasalamat ako. Pagdating namin sa Medina, para akong senyora sa tabi ni Madam. Malaki at maganda ang bahay na tinirhan namin doon, pag-aari ng pamilya ni Baba. Doon ako ipinakilala ni Madam sa isang kaibigan taga Kenya para hindi na maraming tanong. Maganda ang silid ko, kumpleto sa vitamins at regular ang check-up. Masasarap at masustansya ang pagkain. Bawal akong magtrabaho. Para akong prinsesa. Unti-unti nawala ang stress at takot ko. Binilhan nila ako ng iPhone para makatawagan ko ang pamilya ko. Kahit madalas sa gabi lang at patay ang ilaw para hindi nila makita ang katawan ko. Paglipas ng higit 5 buwan, naisinang ko na ang anak ko. Isang sanggol na lalaki. Hawig na hawig kay sir. 3 linggo lang ko nayakap ang anak ko. Pagkatapos noon, pinauwi na nila ako sa Pilipinas kahit hindi pa tapos ang kontrata. Ang sabi nila sila na ang bahala sa anak ko. Bibigyan nila daw siya ng masaganang buhay at gagawing tagapagmana. Umiyak ako, nagmamakawa. Pero sabi ni Madam, mas mahihirapan lang ako kung mananatili pa. Sa huli, pumayag akong umuwi kapalit ng pangakong mamahalin nila ang anak ko. Inihatid nila ako sa airport. Hindi maubos ang luha ko. Mahal na mahal ko ang anak kong Arabo pero pinili kong iwanan siya para sa kanyang ikabubuti. Nagyakap kami ni Madam ng mahigpit. Umiiyak din siya. Ganon din si Baba, nakipagkamay sa akin at nagpasalamat sa pagiging ina ko kay Ahmad, ang pangalan ng anak kong isinilang ko. Inihatid ni Madam ang isang sombre. Salary ko daw hanggang matapos ang kontrata. Isinuot din niya sa leeg ko ang isang gintong pentas. Hadiah, sabi niya. Melanie, I also send money in your name in the Philippines. Halos hindi ako makapaniwala. Habang lumilipad ang eroplano, bumuhos ang luha ko. Sobrang sakit na mawalay ako sa anak kong Arabo. Pag-uwi ko sa Pilipinas, nagulat ang mag-aama ko at mga kamag-anak sa biglaang kong uwi. Wala akong dalang pasalubong. Nasa maleta ko lang ang mga tsokolate, pabango at laruan na ibinigay ni Madam para sa mga anak ko. Hindi ko sinabi ang buong katotohanan sa asawa ko. Ang sabi ko lang magfo-for good na ako sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya lahat. Pagkaraan ng 3 linggo, naalala ko ang sinabi ni Madam na may pinaremit siya sa pangalan ko. Nagpunta ako sa bangko para i-check. Laking gulat ko, 15,000 Saudi, higit 2 milyon sa pera ng Pilipinas. Halo-halo ang emosyon ko, kaba, takot, tuwa, pag-aalala. Hindi ko alam kung saan galing ang pera pero alam ko sa puso ko, yun ang kapalit ng anak ko. Sa huli, diniposito ko na lang muna ang pera sa bangko. Tunulungan ko ang asawa kong palaguin ang aming negosyo. Bumili kami ng tricycle, nagpatayo ng bigasan at grocery. Unti-unting umunlad ang buhay namin. Pero kahit gaano kaginhawa, sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat. Ngayon 3 taon na ang limipas. 3 taon na rin ng anak kong iniwan ko sa Saudi. Mas malaki na ang aming negosyo, mas stable na ang buhay namin.
Pero gabi-gabi sa bawat larawang nakikita ko sa cellphone, nararamdaman ko pa rin ang sakit ng pagkakawalay sa akin. Hindi ko alam kung makikita ko pa siya. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ang sarili ko. Ito ang aking pag-aamin. Hindi ko alam kung may magpapatawad sa akin. Pero kailangan kong sabihin. Kailangan kong ilabas para kahit paano ay gumaan ng bigat sa dibdib ko. Una sa lahat, Melanie, grabe yung pinagdaanan mo. Hindi biro ang na-experience mo sa abroad, lalo na yung trauma at bigat ng konsensya na dala mo hanggang ngayon. Pero tandaan mo, hindi mo kasalanan na inabuso ka, hindi mo ginusto yun at kahit dumating yung point na parang natanggap mo na, product iyon ng takot, pressure at sitwasyong wala kang takas. Hindi ka masamang tao dahil doon. Second, yung ginawa mong sakripisyo na iwan yung anak mo sa kanila, kahit masakit, ginawa mo iyon kasi naisip mong yun ang mas makakabuti para sa bata. Natural lang na hanggang ngayon may guilt ka kasi nanay ka eh. Pero isipin mo rin, kung saan man siya ngayon, baka nga mas secured ang future niya. Hindi ibig sabihin nun na mas mahal mo siya kaysa sa mga naiwan mong anak dito. Pare-pareho silang laman ng puso mo. Iba lang yung sitwasyon. Third, tungkol sa pera, normal lang na mixed emotions ka. Nakakatakot, nakakahiya, pero blessing din siya in disguise. Ang importante, ginagamit mo ito para sa pamilya mo, para sa stability ng buhay ninyo. Instead of guilt, try mo siyang tingnan as opportunity na ibinigay para sa iyo at sa mga anak mo. Pero Melanie, ito yung pinakamahalaga. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hindi lang katawan, kundi lalo na yung puso at isipan mo. Kung may tiwala kang tao, asawa, kapatid, kaibigan, mag-open up ka kahit unti-unti. Kasi kung itatago mo lahat sa loob, lalo ka lang kakainin ng guilt at trauma. Kung kaya rin, humanap ka ng counseling or spiritual guidance. May mga simbahan at support groups na makakatulong sa healing mo. Lastly, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming OFWs, lalo na mga kababaihan na nakakaranas ng pang-aabuso abroad, pero nananahimik dahil sa takot. By sharing your story, kahit anonymously, nakakatulong ka na rin sa iba na huwag maramdaman na sila lang ang nakakaranas nito. Melanie, you're still a good mother, a strong woman, and a survivor. Hindi mabubura ang nakaraan, pero may choice ka kung paano mo dadalhin ang future mo. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo, ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto nyong ibahagi at mapahinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, paalam at ingat palagi!